Ilang araw na lang ay eleksyon na. Sa mahigit 60 na kandidato sa pagkasenador, sino-sino sa kanila ang siguradong pasok na sa Magic 12? Sino-sino ang mga nanganganib na hindi makasama sa 12 mananalong senador? At sino-sino sa kanila ang wala na talagang pag-asang manalo? Yan ang pag-uusapan natin sa bidyong ito. Bago natin umpisahan, maaari po bang pakiclick naman ng like at subscribe button? Malaking tulong po ito sa mga kagaya namin na maliliit na content creator. Maraming salamat po. Sino-sino nga ba ang mga siguradong mananalong kandidato sa pagkasenador? Magbibigay po ako ng 6 na pangalan na walang duda at walang pag-aalinlangan, ay talagang mananalo sa 2025 senatorial race. Kung pagbabasehan ang mga lumalabas na survey mula sa iba't ibang kilalang pangkat kagaya ng SWS at Pulse Asia, gayon din ang mga survey mula sa iba't ibang di gaanong sikat na public opinion polling body, ang 6 na pangalan na ito ay laging lumalabas. Dagdag pa rito ang kanilang karanasan bilang senador at mga magagandang batas na nagawa, kaya marahil tiwala na sa kanila ang mga mamamayan. Ang iba naman ay baguhan sa larangan ng politika subalit matagal ng kilalang personalidad at marahil ay napabilib din nila ang mga Pilipino kung kaya nakasama ang kanilang mga pangalan. Paglilinaw lang po, ang mga pangalan na babanggitin ko ay hindi ko personal na pinili, ito ay mga pangalan na laging nangunguna sa mga latest surveys. Ang unang kandidato na siguradong pasok sa Magic 12 ay si Senador Bongo mula sa PDP Laban. Siya ay kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pangalawa ay si Erwin Tulfo, isang news anchor at columnist. Nagsilbi siya bilang representative ng ACT-CIS party list at deputy majority leader ng House of Representatives. Kasama si Erwin Tulfo sa bagong Pilipinas senatorial slate na inindorso ni Pangulong Bongbong Marcos. Pangatlo ay si Senador Tito Sotto ng NPC. Kasama din siya sa bagong Pilipinas senatorial slate na kandidato ng administrasyon. Pang-apat ay si Senador Ronald Bato de la Rosa ng PDP Laban. Katulad ni Senador Bongo, siya rin ay kilalang kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Panglima ay si Senador Pia Cayetano mula sa bagong Pilipinas senatorial slate na inindorso ni Pangulong Bongbong Marcos. Pang-anim ay si Ben Tulfo, kapatid ni na Senador Raffy Tulfo at Representative Erwin Tulfo, siya ay isang kilalang TV at radio personality. Siya ay isang independent candidate sa pagkasenador. Ang 6 na pangalan na ito, Bongo, Erwin Tulfo, Tito Sotto, Ronald Bato de la Rosa, Pia Cayetano, at Ben Tulfo ay sigurado na ang pagkapanalo sa darating na halalan at makakakuha ng upuan sa Senado. Malaki rin ang tsansang manalo ng mga sumusunod na kandidato na aking babanggitan. Bagaman minsan ay hindi consistent sa ranking sa mga surveys, pero madalas na nakakasama sila sa top 12. Ang 6 na kandidatong ito ay sina Senador Bong Revilla, Senador Lito Lapid, Abby Binay, dating Senador Ping Lacson, Camille Villar, silang 5 ay mula sa bagong Pilipinas senatorial slate. Ang pang-6 ay si Willie Revillame, isang kilalang TV host at independent candidate sa pagkasenador. Maaari namang makapasok o makasingit ang ilan sa mga sumusunod na kandidato sa pagkasenador, sapagkat hindi rin sila lumalayo ng husto sa mga surveys. Madalas nakakapasok sila sa pwestong pang-10 hanggang 18. Ang mga kandidatong ito ay sina Senador Manny Pacquiao, Senador Bam Aquino, Senador Amy Marcos, Philip Salvador, Rodante Marcoleta, Benhur Abalos, at Kiko Pangilinan. Ang mga hindi nabanggit na kandidato sa pagkasenador, kung ating ikokonsidera ang araw na natitira bago ang halalan, ay may napakanipis o halos wala na talagang pag-asang manalo sa eleksyon. Ang tanong, karapat-dapat ba sa posisyon ng mga nabanggit na pangalan na sigurado o may malaking tsansang manalo sa pagkasenador? Kayo, sino-sino ang inyong ibobotong senador? Bakit siya o sila ang inyong napili? Ipaalam sa amin ang inyong saloobin sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong panunood.